Kaupak, ilang buwan na ba ang nakalipas mula noong nag-file ka sa SSS ng application for retirement, disability, maternity o sickness benefit pero hanggang ngayon ay processing pa rin ang status? Ilang ulit ka na bang pabalik-balik sa SSS branch para ibigay ang kulang na mga dokumento para lang sabihin sa'yo na may dagdag na naman na requirements kaya babalik ka na naman? O baka naman nag-loan ka, kaltas na sa sweldo mo pero ang status sa may SSS portal ay unposted pa rin. Ang saklap, di ba? Hulog ka ng hulog pero pagdating sa benepisyo, pahirapan. Nakakainit talaga ng ulo. Alam mo ba na ang SSS ay may mahigit 40 million na members na nagko-contribute ng mahigit 300 billion pesos taon-taon? Sa laki ng numerong ito, iisipin mo na mabilis at dekalidad na serbisyo ang matatanggap ng members. Pero hindi. Napakaraming Pilipino ang nagkakaproblema sa SSS. Marami ang nakararanas ng mabagal na customer service, masungit na personnel, delayed o denied na benefit claim, maling computation ng benefit, madalas na offline ang system o di kaya'y hindi nagpa-function at marami pang ibang issues. Ikaw, ano ba ang naranasan mo na problema sa SSS? Share mo sa comments. Normal lang magalit kapag pera mo na ang pinag-uusapan. Pero ang tanong, kapag pinahirapan ka ng SSS o may issue ka laban sa kanila, alam mo ba kung saan at paano dapat magreklamo? Marami sa atin nagpo-post agad sa Facebook o tinatag agad si Tulfo. Walang masama dito, pero hindi ito ang pinaka-epektibong paraan para mabilis na matugunan ang iyong problema. Pwera na lang kung magba-viral ang post mo o napaka-interesting at talagang makabagbag damdamin ang iyong kwento para mapansin at aksyonan ni Tulfo. May tamang error key sa pagpa-file ng complaint para mas mabilis na maaksyonan ang kaso mo. Sa video na to, hihimayin natin ang 10 channels na pwede mong takbuhan kapag ikaw ay nagka-problema sa SSS. Pag-uusapan din natin ang mga do's and don'ts para siguradong mapansin at hindi mabasura ang iyong reklamo. Kung may problema ka sa SSS, huwag kang manggigil na sumugod, tumawag o mag-email agad. Baka kasi hindi pansinin at mabasura lang ang reklamo mo. Para masiguradong may patutunguhan ang laban mo, alamin mo muna ang mga do's and don'ts sa pagrereklamo sa SSS. Una, i-document lahat. Hindi papansinin ng SSS ang iyong kaso kung wala kang katibayan. Kumpletuhin ang mga dokumento na may kinalaman sa iyong naranasan na problema bago ka mag-file ng reklamo. Matagal ba na processing ang status ng claim mo? I-download mo ang transaction history. Kung may kulang sa contribution mo o hindi na-remit ang iyong contributions, ihanda ang iyong payslips na nagpapakita ng SSS deductions. Kung may pakikipag-usap ka sa SSS, maghanda rin ng kopya ng iyong mga emails at messages. Pangalawa, mag-establish ng paper trail. Kung pumunta ka sa branch, isulat mo ang pangalan ng staff na nakausap mo, anong petsa, anong oras, at ano ang eksaktong sinabi niya sa iyo. Pagdating sa formal na reklamo, talo ang sabi-sabi ng tao na may nakasulat na detalye. Panatilihing kalmado at factual ang reklamo. Iwasang magalit at magmura. Mas mabilis aaksyonan ang iyong reklamo kung mahinahon kang nakikipag-usap at malinaw mong mailalatag ang timeline at mga detalye ng issue. Kung bastos, suplado, dinelay o binaliwala o hindi nagtatrabaho ng maayos ang empleyado ng SSS, i-note mo ang eksaktong detalye ng kanilang ginawang mali o hindi ka nais-nais. Kunin mo agad ang pangalan nila. Isulat mo ang eksaktong oras, kung anong counter at ano ang ginawa o sinabi nila. Ang mga tiwaling empleyado ng gobyerno ay pwedeng kasuhan sa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards. Kaya siguraduhin kumpleto ang detalye mo kapag nag-report ka. Gamitin mo ang mga government escalation hotlines at oversight channels. Huwag mong isipin na hanggang sa SSS branch lang ang karapatan mo na magreklamo. Kapag may issue ka na hindi inaksyonan ng SSS, may mga pambansang ahensya para pilitin itong ayusin ang kanilang trabaho. Kaya huwag matakot iakyat sa mas mataas na ahensya
para ipaglaban ang karapatan mo bilang taxpayer at SSS member. Ito naman ang mga hindi mo dapat gagawin. Una, huwag pumunta agad sa media. Naiintindihan ko kung gigil na gigil ka na at gusto mo nang itag si Tulfo. Pero tandaan, kapag pumunta ka sa kanila nang hindi mo man lang sinusubukang dumaan sa SSS o sa mga official government channels, madalas ay ibabalik lang sa iyo ang reklamo mo at sasabihing mag-complain muna sa tamang ahensya. Huwag na huwag mag-post ng sensitive info sa Facebook. Sa sobrang inis ng iba, sa comment section ng SSS Facebooks nila, inilalagay ang kanilang SSS number, address, birth date at cellphone number at iba pang detalye. Napakadelikado nito. Talamak ang mga scammers ngayon. Pwedeng ma-hack ang My SSS account mo gamit ang detalye na ikaw mismo ang nag-publish. Huwag mong iwawala ang iyong acknowledgement receipts o transaction numbers. Ito ang tanging hawak mong resibo na magpapatunay na nag-submit ka ng application. Kung wala ka nito, pwedeng sabihin ng SSS na wala silang natanggap na application mo. Huwag magreklamo ng anonymous kung ang habol mo ay tracking at feedback. May mga ilan kasi na sa takot na mapag-initan ng branch o ng kumpanya nila, tinatago ang pangalan kapag nag-email o nag-message. Kapag walang pangalan, walang SSS number at walang contact details ang reklamo mo, paano ka babalikan ng gobyerno para bigyan ng update? Paano nila re-resolbahin ang problema mo kung ang mismong account na may problema ay hindi mo sinasabi? Huwag mong hintayin na kung kailan buntis ka na, may sakit o malapit na mag-retire, tsaka mo lang i-check ang records mo sa portal. Kampante ka lang na nagtatrabaho tapos kung kailan na magpa-file ka na ng maternity, sickness, retirement o disability benefit, doon mo palang malalaman na may discrepancies pala. Sa birthday mo, mali ang spelling ng pangalan mo o 5 taon na palang hindi naghuhulog ang employer mo. Ang ending, madidelay ang pera mo kung kailan kailangan mo na ito. Kaya ugaliing mag-login sa My SSS portal o sa app kahit isang beses every 3 to 6 months para mapansin at maitama agad ang anumang problema. Ngayong alam mo na ang mga dapat at hindi dapat gawin kung ikaw ay may reklamo laban sa SSS, ito ang 10 paraan kung paano maipaabot sa kinauukulan ang iyong reklamo. Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng hotline at email ng SSS. Kung gusto mo na may makausap ka na taga-SSS, i-dial ang hotline number 1455 sa iyong cellphone. Available ang mga hotline agents during weekdays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari ka ring magpadala ng email sa usaptayo@sss.gov.ph. Kung gusto mong makipag-usap in person ng taga-SSS, pwede kang mag-set ng appointment gamit ang My SSS portal. Sa web portal lang ito pwede ha, hindi pwedeng gamitin ang mobile app. Mag-login sa web portal, pagkatapos pindutin ang set appointment. Piliin sa listahan kung ano ang purpose ng appointment. After ma-specify ang purpose, piliin kung saang region ka at kung saang branch mo gustong pumunta. Next, pumili ng date at time ng appointment. Unfortunately, noong nire-record ko ito, mukhang may problema ang system at hindi ako makapag-set ng time. Hopefully, maaayos agad ito. Pagkatapos makapili ng schedule, magbigay ng detalye tungkol sa iyong concern. Then, click Next. Sundin mo lang ang prompts at take notes sa additional instructions. Pwede ka rin mag-send ng message gamit ang official Facebook page ng SSS, yung may verified blue check. Pero hindi ito advisable kung medyo komplikado ang iyong concern dahil ang nag-handle ng messages ay isang automated chatbot. Ang isa mong option ay mag-comment during FB live stream ng Usap Tayo program ng SSS. Ito ay isang 1 hour na podcast na nagtatalakay ng iba't ibang topics tungkol sa SSS. Abangan mo na lang kung kailan ang next na live stream nila sa FB. Kapag nasa branch ka ng SSS at ang kausap mo sa counter ay sobrang bagal, ang serbisyo, suplado, hindi ka tinutulungan o pinapaikot-ikot ka lang, huwag kang makipag-away. Mag-request ka na makausap ang customer service team leader
o ang mismong branch manager at huwag kang pumayag na hindi sila makausap. May kapangyarihan sila na pabilisin ang iyong transaksyon o aksyonan ang iyong problema. Kung walang aksyon sa initial na reklamo mo, mag-file ka ng complaint sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Sila ang sumbungan ng bayan laban sa mabagal na serbisyo ng gobyerno. Mag-text sa number na to o mag-send ng email dito. Pwede ka rin mag-send ng message sa official FB page ng CSC. Ilatag ang detalye ng iyong problema at ang Civil Service Commission ang lalakad para pilitin ang SSS na sumagot sa iyo. Kapag walang ginawang aksyon ang SSS, pwede ka rin dumulog sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kung lumagpas na ang SSS sa nakatakdang processing time sa kanilang Citizens Charter, mag-send ka ng email sa ARTA o tumawag sa kanilang mga hotline numbers. Maaari rin mag-file ng formal complaint gamit ang kanilang Electronic Complaint Management System o ECMS na maa-access sa website ng ARTA o sa eGovPH app. Kung gusto mo makipag-usap in person sa ARTA, bisitahin ang kanilang office sa Diliman, Quezon City. Pananagutin ng ARTA ang SSS branch na nagpabaya dahil labag sa batas ang red tape at mabagal na serbisyo. Kung gusto mo ng sumbungan na kinatatakutan ng mga ahensya ng gobyerno, dumulog ka sa 8888 Citizens Complaint Center. Ang center ay direktang nasa ilalim ng Office of the President at ito ay operational 24/7. Para ipaabot ang iyong sumbong, tumawag o mag-text sa 8888 gamit ang iyong cellphone o mag-submit ng complaint sa kanilang online portal. Kapag pumasok ang reklamo mo rito, may 72 hours lang ang SSS na aksyonan at ayusin ang problema mo. Kung ang reklamo mo ay hindi hinuhulog ng kumpanya ang iyong SSS contributions, mag-file ng reklamo sa Department of Labor and Employment. Mas mabilis ito kaysa mag-file ka ng complaint sa SSS mismo. Mag-submit ng request for assistance sa pamamagitan ng Assistance for Request Management System o ARMS website ng DOLE. Sa loob lang ng ilang araw, ipatatawag ng DOLE ang employer mo para sa isang mandatory mediation meeting upang pilitin silang mabayaran ang utang sa SSS. Kung ang kaso mo ay formal na tinanggihan o dinelay ang iyong sickness, maternity, disability, retirement o death benefit claim, o mali ang calculation ng iyong benefit, maaari kang dumulog sa Social Security Commission o sa Employees Compensation Commission o ECC kung ang iyong injury ay work-related. Mag-file ng formal na petisyon o apela sa Legal Department ng SSS Main Office para muling suriin ang iyong kaso sa ilalim ng batas. Maaari ring i-file ang petisyon in person sa main office ng SSS sa Diliman o isend via email sa official clerk of the commission. Kung ang petisyon naman ay para sa ECC, maaari itong i-hand carry o ipadala via courier sa kanilang tanggapan sa Makati City. Kung talagang walang nangyayari sa iyong reklamo at walang ginawang aksyon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang last option mo ay dumulog sa public action and media channels katulad ng Resibo, Walang Lusot ang May Atraso na programa sa GMA ni Kapuso Action Man Emil Sumangil. Maganda ang programang ito kung ang reklamo mo ay may kinalaman sa anomalya, korupsyon sa loob ng sangay o malawakang panloloko ng kumpanya. I-message ang kanilang official Facebook page at ilatag ang iyong reklamo para sa isang investigative report. Nandyan din ang BITAG, ang pambansang sumbungan na programa ni Ben Tulfo. Kilala si Ben Tulfo sa pag-aksyon sa mga abusadong kumpanya. Kung kinakaltasan ka ng employer mo para sa SSS pero hindi naman hinuhulog sa gobyerno, swak na sumbungan ang BITAG. Bisitahin ang kanilang action center o mag-message sa kanilang verified social media account para sa mabilisang komprontasyon. Kung gusto mo ng agarang pressure para mabilis maaksyonan ang iyong problema, ang Raffy Tulfo in Action ni Senator Raffy Tulfo na siguro ang pinakasikat na sumbungan.
Kapag na-ere ang iyong problema, tatawagan nila on the spot ang matataas na opisyal ng SSS para resolbahin agad kung anuman ang problema mo sa kanila. Mas madali ngayon mag-file ng reklamo kay Idol Rafi. I-download lang ang Action Link app, mag-register at i-fill out ang official complaint form. Hintayin na i-review ng staff ang iyong reklamo at kontakin ka. Pwede ka rin bumisita sa kanilang Action Center sa Mandaluyong City. Kung balak mong idulog ang iyong problema sa mga media programs kagaya ng Rafi Tulfo in Action, Bitag at Resibo, siguraduhin lang na mabigat talaga ang iyong reklamo at karapat-dapat na mabigyan ito ng atensyon para ito mapansin. Tandaan na napakaraming Pilipino ang nagsusumbong sa mga programa na to. Kung simple lang ang problema mo kumpara sa ibang nagsusumbong, malamang hindi rin ito mapapansin. Ayan ang 10 paraan para maiparating sa kinauukulan ang iyong reklamo kapag naperwisyo ka ng SSS. Kaupak, ang hinuhulog mo sa SSS ay perang pinagpaguran mo. Karapatan mo na magreklamo kung hindi ka makakuha ng maayos, mabilis at disenteng serbisyo. Pero, idaan mo sa tamang paraan para hindi masayang at may patutunguhan ang iyong pagrereklamo. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pang upak ni Maestro.